Puspusa naman ang rescue and retrieval operation sa mga lugar ng lubhang tinamaan ng lindol sa Negros Oriental. Live mula sa NDRRMC sa Quezon City, saksi si Ivan Mayrina. Ivan. Igan, umaabot na sa 15 ang bilang na kinukumpirma ng NDRRMC na mga namatay sanhi ng lindol kaninang tanghali. Pero sa nagpapatuloy na search and rescue operations ay may mga nakukuhang bangkay, kaya tiyak daw na darami pa ang bilang na ito sa mga susunod na oras. Dalawang lugar sa bayan ng La Libertad at Gihulngan, parehong nasa Negros Oriental, ang sentro ng rescue and retrieval operations ngayong gabi. Sa mga pagguho dito, may mga nakuha raw na bangkay. Pero dahil iba't ibang ahensyang kasama sa search, rescue and retrieval, ayaw muna magbigay ng tiyak na bilang ng NDRRMC. Ang proseso natin ito ay lalo na kung ngayong gabi hindi mo makilala kung sino yung ma-retrieve mo, idaan mo sa proseso na makuha mo na yung fingerprinting, dental arrangement at saka DNA para may pagbasehan yung mga mahal nila sa buhay kung hindi makilala. Dahil kung ito ay nasa landslide at nadurog yung mukha, etc., ay kailangan iproseso natin. Hindi rin masabi ng NDRRMC sa ngayon kung ilan ang mga nawawala dahil sa paanan ng bundok ang mga kabahayang tinamaan ng guho. Wala tayong exact figure dahil medyo hindi natin matiyak, baka may nakatakbo dahil bahayan ito sa slope ito ng bundok. So hindi natin matiyak kung ilan actually ang missing. Ayon sa PHIVOLCS, 11:49 ng umaga nang tumamang 6.9 magnitude na lindol sa Tayasan, Negros Oriental na may lalim na 10 kilometro sa dagat. Sa press conference ay pinatawag na PHIVOLCS kanina, lumalabas sa isang blind fault ang gumalaw at isang bahagi nito ay umangat. This is the first time na nakita namin na may epicenter na ganito kalaki yung lindol. Although for the past monitoring years namin, may napapansin na kami mga maliliit na events occurring dito sa northern side of Negros as well as on the western side. Pero naramdaman ito sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa Bohol, nagmamadaling lumabas ng mall ang mga taong ito nang maramdaman ng malakas sa pagyanig. Itinigil ang mga klase at nananatili muna sa labas sa mga school building ang mga mag-aaral. May ilan pang nahilo dahil sa lindol. Ang mga empleyado ng Capitol hindi na rin nanatili sa loob ng gusali. Bukod sa mga bitak sa kalsada, may mga negosyong napuruhan. Sa tindahang ito, case na bote ng beer ang nagtumbahan at nagkabasag-basag. Hanggang Ormoc later, ramdamang lindol. Sa kuhang ito, makikita ang paggalaw ng tubig mula sa water dispenser. Pinakamalakas ang naramdamang pagyanig sa Dumaguete na umabot sa intensity 7. Pero may naramdaman din ang mga pagyanig sa Panay Island, sa Cebu, Northern Mindanao, at maging sa ilang bayan sa Bicol. Igan, ipinaubaya naman ng NDRRMC sa mga lokal na pamahalaan ang evacuation sa mga apektadong residente. May mga nakuha silang mga report, hindi lamang tiyak ngayon kung ano ang bilang, pero may mga pamilyang piniling manatili sa mga evacuation center dahil may mga bitak na nakita sa kanilang mga tahanan. Live mula sa NDRRMC sa Quezon City, ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi.